tinangkang laslasin ng lieg. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ginulat ang marami nating kababayan sa siniwalat ni Vice President Sara Duterte na ang sugat sa kanyang lieg ay dahil meron umanong nagtangkang laslasin ang kanyang lieg pero hindi umano ito nagtagumpay. Palaisipan ng marami nating kababayan kung totoo kaya ito o nagbibiro lamang ang Vice Presidente sa kanyang sinabi dahil hindi naman ito napabalita sa mainstream media. Nauna nang umalis si VP Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos magbitiw ito bilang kalihim ng Department of Education o DepEd at Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Kinumpirma din ni VP Sara ang mga kapatid niya na tatakbo umanong senador sa 2025 election. Raring na tumakbo si PRD, senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator. Si Sebastian Duterte. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? Or sa mama mo? Confirmed yan. Ang ingon sa ako ang mama. Ang mudagan ang senador, ang ako ang manghod, si Baste Duterte. And siya ang mudagan sa 2028 president. So, President, si Ang Baste, ingon sa ako ang mama mo, balik daw ko sa Davao nga mag-mayor. Wala akong pinag-usapan ngayon na politika. Ang prioridad natin ngayon ay malaman sino ang bagong Secretary ng Department of Education at ma-turn over natin at magkaroon ng maayos na transition. Position ng Secretary is a position of trust and confidence unang-una. Tsaka pangalawa, walang nakalagay na requirements para sa isang Education Secretary. In fact, dito sa Southeast Asia, kung makikita ninyo, hindi lahat ng mga education secretaries are from the education sector. Unang-una talaga, kapag secretary ka, kailangan talaga isa kang leader at isa kang manager. Kasunod ng all-out na puwersa ng mga Duterte sa 2025 senatorial elections ay nabuhayan ng loob si Senador Ronald Bato de la Rosa. At ayon pa sa kanya, ay hindi umano sila magkakaroon ng lonely campaign ni Senador Bongo kung tatakbo ang mga Duterte sa pagkasenador. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator Bongo. Iniisip kasi namin kami dalawa lang. Kung tatakbo sila, plus 3 na kami. So, marami-rami na. Masaya itong kampanya namin. Sa kabila nito, ay nahaharap ngayon ang dating Pangulong Duterte sa issue ng EJK o extrajudicial killings ng kanyang drug war noong kanyang administrasyon. At mas lalo pang iinit ang investigasyon ngayon dahil laya na itong si dating Senador Laila de Lima na napakulong noong Duterte admin dahil sa umano'y pagiging protektor ng mga drug lord nito sa bilibid. Posible umanong magharap sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila de Lima sa pagdinig sa Kamara hinggil sa isyu ng umano'y EJK sa kasagsagan ng drug war.